Dear Diary, ito na naman. Mag-share na naman ako sa inyo na aking hinanakit. Ang sakit-sakit kasi ako yung nasa abroad. 10 taon na ako dito. 2016, mula nang ako'y umalis sa Pilipinas papunta dito sa ibang bansa para magtrabaho para sa pamilya. Ng mga panahon na yon, may asawa pa ako, kami pa ng tatay ng anak ko. Pero, mga ilang taon, siguro 5 taon, naghiwalay kami. Dahil sa personal na problema. Nung una, okay kami. Nagkasundo naman kami sa usapan sa anak. At nag-asawa na rin siya ng bago. Okay naman kami pag mag-uusap kami, doon ako nagme-message sa asawa niya. Kasi para respeto na rin, para alam din ng babae yung mga napag-uusapan namin. At siyempre, baka magselos kasi ex ako. At malayo yung bahay nila na tinutuluyan nila doon sa bahay namin sa Pilipinas nung anak ko. Alam ko, isa sa dahilan ng pagka-stress ng anak ko, yung paghiwalay namin. Pero pilit ko naman pinapaintindi sa kanya yun. Kahit na malayo ako, very supportive ako sa mga ginagawa niya, sa mga luho niya, hindi ako nagkukulang. Lahat binibigay ko. Sa pag-aaral niya, lahat ako. Kumbaga ako na yung tumatayong nanay at tatay talaga. Kasi malayo na yung tatay niya eh. Wala nang presence ng tatay. Wala pang presence ng nanay. So pagdating sa suporta, ako talaga. Eto na nga, lumipas ng ilang taon, nakagraduate siya ng grade 6. Nakagraduate siya ng grade 10. Grade 10 niya nga eh, puro pasang awa pa, pinakiusap pa. Para lang makapasa. Alam ko na stress talaga siya, hindi siya nakafocus, hindi makapag-aral na mabuti. Yung anak ko dahil wala siyang magulang. At yun yung pinagsisihan ko. Pero pinapaunawa ko sa kanya na kailangan kong lumayo para buhayin siya, para may maipansuporta ako sa kanya. Ayoko na maikumpara siya sa iba, no? Pero hindi ko maiwasan na sabihin sa kanya na yung ibang bata hindi naman na naiiba sa iba na nasa abroad din yung nanay o tatay. Pero sila kaya nilang maging responsable kahit walang magulang sa tabi. Bumagsak siya. Grade 11. Nakapagbakasyon ako nun. Nakiusap ako sa mga teacher na ipasa siya. Nag-repeat siya ng grade 11 dahil nahinto siya. Sabi niya stress daw siya. Oo, kasalanan ko yun dahil wala ako sa tabi niya eh. Walang gumigising sa kanya. Pagpapasok siya sa school, wala nagpa-plancha, naglalaba, naghahanda ng pagkain niya. Kundi siya lang. Yan yung part na pinakamasakit bilang magulang. Kapag lumayo ka sa kanya, sabi ko sa kanya, makikooperate naman siya. Kasi di lang naman din siya may problema. Alam ko marami akong pagkukulang, pero support lang ba? Ayan na, nag-aaral na siya. Sabi niya, pagbubutihin niya. Bumagsak na naman, grade 12. Ay, grade 11, sorry. Grade 11, bumagsak na naman siya. Pagkabagsak niya, nalilumo na naman daw siya. Nawala na siya ng gana. Sabi ko, paano naman ako, di ba? Ako na ang magulang na sumusuporta. Ako yung magulang na inaasahan ko na makapatapos siya. Alam ko wala nga ako sa tabi niya. Wala ako sa tabi mo, sabi ko sa kanya. Pero cooperation lang, sakripisyo lang ba? Hindi ko kinuwento to para ipahiya yung anak ko. Siguro para maging lesson din sa
ibang mga anak na malayo yung magulang sa piling nila. Isipin niyo rin sana yung hirap ng magulang niyo na nagtatrabaho sa abroad. Pagbutihin niya yung pag-aaral niyo. Kasi para sa amin, yan na yung achievement. Kapag wasak kayo, mas wasak yung magulang. Kasi nagbabounce yan sa amin eh. Kung ano yung nararamdaman niyo, ganon din sa amin. Hindi ko alam may nararamdaman ko ngayon. Sobrang stress na ako. Hindi ko na alam gagawin ko kung susuko na ba ako o hindi. Sinasabi ng isip ko sumuko na pero yung puso ko ayaw. Kasi ako gusto kong isampal talaga sa ama ng anak ko na kaya ko mag-isa. Kaya kong buhayin yung anak ko nang wala siya. Kaya ko siyang pagtapusin. Yun lang. Ang hirap, hindi ko na alam gagawin ko. Pero sana, yan lang inihiling ko sa Diyos na makatapos siya. Ang hirap kasi magtrabaho kapag may iniisip ka, lalo na pag personal. Ayun lang. Sana may nakarelate sa akin. Hiling ko lang na makatapos siya. Ngayon pinaplano ko umuwi na lang. Kasi feeling ko wala rin namang nangyari sa 10 taon ko. Wala akong naipundar, kundi puro padala. Appreciation lang naman yung gift na hinihingi namin. Appreciation at effort. Sana marami nakarelate at sana yung mga anak dyan mag-aral kayo mabuti at pagbutihin niyo yung buhay niyo kasi darating ang panahon mawawala na kami sa piling niyo. Kayo tatayo na rin bilang magulang sa bagong henerasyon na magiging anak niyo.